Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa baina yadayyi sa'ah may yuti'illaha wa rasula faqad rashad wa man asallaha wa rasula fala yalumu illa nafsah wala yadurullaha syai'a. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, yamang din lamang na itong pagtitipon natin ay marahil ayon sa akin kuro-kuro ay ito yung panghuling Jum'ah na ating pagtitipon sa ngayong buwan ng Sha'ban. Hindi po ba, Sheikh Farid? At tinihiling ko rin sa Allah na ang panghuling ito ay hindi totoong panghuli. Kasi kung sasabihin natin panghuli na ito at hindi na masusundan, marahil nasa libingan na ako o kayo kahit sino sa atin. Hindi natin alam kung kailan at ano ang mangyayari sa atin sa kinabukasan. Hindi ba, Abdulaziz? Walang nakakatiyak sa anumang mangyayari sa kanya, kung anong mangyayari ng kanyang itinadhana ng kanyang Panginoon sa kanya bukas. Wa ma tadri nafsum madha taksibu gada. Hindi alam ng bawat isa sa inyo kung ano ang mangyayari sa kanya, sa kanyang kinabukasan. So dahil mga kapatid, ang Islamic Center ng Sulay, sa ngayong Friday siguro ito yung huling pagtitipon-tipon natin dahil darating na ang buwan na kung saan inaasam-asam ng bawat isa sa atin, bawat isang Muslim, na siya ay dumating sa buwan na ito, ipinagpala, kung saan ang lahat ng mga mabubuting gawain ay lalo pang bibigyan ng maraming gantimpala mula sa Allah, ang kanyang ibibigay sa kanyang mga alipin na sila'y tunay nagsumikap gumawa ng mga kabutihan. Sa linggo na yata. Sa may linggo na yung Ramadan? Inshallah, depende yan. 28 Friday. Okay. 29 Sabado. Ano yun? May ano yun? May 6 yun o ano? 29 lang ang month ng Sha'ban. So, siyempre, mga kapatid, tayo pa rin ay ang inaasam-asam natin at ang gusto natin ay dumating na ang Ramadan. Pero, hindi kung ano yung gusto natin. Ha? Ulitin ko. Hindi kung ano yung gusto natin na mangyari. Kung ano yung gusto ng Allah na ayon sa kanyang batas na itinalaga at ayon din sa pagsunod natin sa propeta. Halimbawa, ang mga Muslim, karamihan sa atin, gustong-gusto dumating ang Ramadan. Hindi ba? Pakitaas ang kamay sa inyo ang hindi gusto dumating ang Ramadan. Abdulaziz, tumas ka na ng kamay, ha? Alhamdulillah. Gusto ko lang, focus tayo. Okay, so, sinong gustong-gusto dumating ang Ramadan? Ya Allah, saksi ka, aming Panginoon. Lahat kami, inaasam-asam namin ang Ramadan. Mahigit ang gusto ko pang Ustad, yung lagi na lang sana Ramadan. Allahu Akbar. Yan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma fi Ramadan la tamannaytum anna kulla sana Ramadan." Kung alam nyo lang ano ang nasa buwan ng Ramadan, ito'y inyong lalayunin o sasabihin at sabihin na, ya Allah, sana ang buong taon ay Ramadan. Pero ang ating Panginoon Allah ay ayaw niya tayong pahirapan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ang gusto ng Allah sa inyo ay ang madali at hindi niya gusto ang pahirapan tayo. So, ya Allah, saksihan kami na gustong-gusto namin dumating ang buwan ng Ramadan. Gustuhin man namin mangyari bukas, pero ang masusunod ang kapahintulutan at kagustuhan mo at ayon sa turo ng mahal naming propeta Muhammad alayhi salatu wasalam.
Nagsasabi tayo na sa May 6 or May 5, yung iba gagawin pang May 4, gusto nila maaga ang Ramadan. Gusto nila makamit na dumating sa buwan ng Ramadan. Ha? Gusto nyo dumating na yung buwan ng Ramadan, mga kapatid? Ako, kasama doon. Kasi hindi natin alam, bukas, isang araw, mamamatay tayo. O pag nasa buwan ka ng Ramadan, na doon ka namatay at nakapag-ayuno ka at gumawa ng kabutihan, nandoon ka sa, subhanallah, buwan na ipinagpala, buwan na kung saan tatanggapin ka, insyaAllah, sa paraiso ng Allah. Lalong-lalong na kung ikaw ay tunay na nagtauba sa Allah at hindi nagtatambal sa Kanya at gumagawa ng kabutihan. Pero itong dapat natin malaman. Gustuhin man natin mangyari ang buwan na ito, masusunod ang kagustuhan ng propeta. Anong sinabi niya? Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Pag nakita nyo ang buwan, bagong buwan sa susunod na bago, pagkatapos ng buwan na iyon, halimbawa Shaban, at nakita nyo, mag-ayuno kayo. At pag ito naman ay hindi nyo nakita, fa in ghumma alaykum fa atimmu ash-shahra bikamiliha. Ang ibig sabihin ng hadith na yun ay kung ito ay hindi nyo makita at ito ay malagyan ng, hindi malagyan. Ano ba tawag doon? Ano tawag doon? Magkaroon ng arang. Inaarangan ang ulan, ang buwan. Sino ang umaarang? Ayun. Kung ito'y kung ito'y pagtakpan sa inyo ng ulap, yun ang ibig sabihin nun. Kung ito'y pagtakpan sa inyo ng ulap dahil hindi nyo makita, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kumplituhin ninyo. Ibig sabihin, may batas ang Islam. Hindi kung ano sa gusto mo. Ngunit kung ano ang gusto ng Islam at ano ang gusto ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Gustuhin mo man, Abdul Aziz, na ngayon Ramadan, bukas. Pero hindi pwede. Dahil mayroong oras na mahdud. Mayroong oras na limitado at dapat ito isagawa. Hindi ko talaga minsan lagi nakakalimutan sa buhay ko na may mga taong, Masya Allah, ang pag-i-Islam nila, gustong-gusto na nilang i-perfect. Sino bang hindi natin pwedeng, lahat naman tayo gusto natin i-perfect, diba? Pero, ayon lang sa makakaya natin. Sabi ng Allah, fattaqullaha mastata'tum. Katakutan ninyo ang inyong Panginoong Allah ayon sa makakaya ninyo sa pagsagawa ng kanyang mga ipinag-uutos, ang ritual. Ngayon, may mga tao na dahil sa gustong-gusto ang mangyari ang buwan ng Ramadan at hindi pa dumating ang buwan ng Ramadan, nag-ayuno na sila. Nag-advance. Ang tao kasi mahilig mag-advance. Di ba? Sinong hindi mahilig sa inyo mag-advance? Hindi, nagawa ko yan, sir. Mahilig ka rin mag-advance? Parating ng Ramadan, 3 araw, nag-advance na kami 3 days. Oh, Allahu Akbar. 3 days. Saan yun? Sabi ni Chef, sunod daw din. Soon na rin daw yun. Nagawin daw yun. Advance salary ang maganda. Yun. Sinong gustong laging may advance? Wala, kasi Ayaw mo ng advance salary, bro? hindi, ikaw. Kami, nag-advance salary na kami sa Ramadan. Nagsweldo kami kahapon. Oh, Allahu Akbar. Hindi pa dumating Ramadan kasi alam na nila yun. Pero ang punto rito, mga kapatid, gustuhin man natin mag-advance sa lahat ng bagay. Di ba? Ano yung cellphone mo, bro, ginagamit mo? Gusto mo hanggang dyan lang yan? Hindi. Ha? Hindi, di ba? Gusto mo yung high-tech. Oh, di ba? Gusto mo bago. Ano yung latest? Gusto mo mag-advance. Gusto natin lahat mag-advance sa lahat ng mga aspeto ng buhay, lalo-lalo na kung ito ay mabuti. Ang tanong ko ngayon, kung ikaw ay mag-advance sa Islam, kapatid na Ismail Okmer, ano ang mangyayari kung gusto mo mag-advance sa pagsagawa ng ritual sa Islam? Ito ba ay ipinapahintulot? Ito ba ay pwede? O ito ay pinagbabawal? O hindi pwede? Sige nga. Pero ang tanong ko, Ustad, yung nandun pa sa mga Ustad, na yung before parating na yung Ramadan, 3 araw, so nasagawa namin yun, 3 days. Kasi, ayon sa sabi ng Ustad, tutok sa amin,
ano yun, pahintulot ba yun? Kasi sabi niya, sunnah. Ang nabanggit sa hadith ng propeta, marami talaga ang sunnah na ginawa ng propeta fi hada shahr Sha'ban bilang pagpreparado. Okay? Ang mga ulama, mayroon silang khilaf. Pagdating sa isang araw o 2 araw bago dumating ang Ramadan, mag-Ramadan ka na. Ang pwede as mustajab at pinakamalugod ay huwag ka na muna mag-ayuno. Bilang pagpreparado mo doon sa darating na isang araw o bukas na Ramadan. Kasi, hindi tayo pinapahintulutan. Sagutin mo na ang tanong ko. Sige nga, ano ang hindi tayo pinapahintulutan? Uy, mga kapatid, tulog kayo nito ngayong araw, ha? Ano? Hindi pinapahintulutan maliban kung ginawa ng propeta. May batayan. Pwede ba tayo mag-advance sa pagsagawa ng ritual? Pwede, yung sa salaw sa advance pwede. Di ba sa biyahero na advance? Oh. Waktu zuhur, alas 12, halimbawa, musafir ka, i-advance mo yung zuhur. Hindi yung... Ganun ba? Ang i-advance mo yung asar. Okay, good. Ibig sabihin, case to case. Kakasar mo yun. Case to case. Jam'an wa kasran. Pwede yun. Pinapahintulutan yun sa mga musafir. Pero bisifatil amma, in general rule, pwede ba tayo mag-advance sa pagsagawa ng ritual ng ating reliyong Islam? Yan ang gusto mo laban. Marayaw, mauno-unuhal mo, mga balik Islam na mga kapatid namin, Maguindanao, namba ni Patalog ka dato. Oh? Nginto ka kalipungat. Ha? Ano? Paano? Hindi pwede stand eh. Sa kanya hindi pwede. Kasi may oras eh. Pwede, Kasi may oras, good, may punto. Dito, pwede. pero depende. Depende. Nagiging depende ka na ngayon. Okay, kung depende, sa anong paraan? Hindi, yung sinabi niya, yung tungkol lang sa sala. Pero sa tungkol sa fasting, so wala yatang hindi yata pwedeng. Ito, nag-advance sila eh. 2 days before Ramadan, nag-aayunan na kayo, no? Kasi para sunod daw yun. Maliban na siguro sa Hindi, tanong ko lang, wala kang Ustad, paano naman makita pag, talaga. pag nag-advance ka, ibig sabihin yung fasting mo nagsobra, paano yun? Naging sobra na yung fasting mo pag nag-advance ka. Okay. Oh. Nag-advance na sila. Sumobra yung Ramadan mo. Ito ang punto natin. Balikan natin ang aya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag sa Quran. At ito naman ay para sa atin. Mga kapatid, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mga ibang mga pantas, pag sinabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, tinatawag ng Allah, o kayo na mga mananampalataya. Ibig sabihin, isipin mo sa sarili mo na ikaw mismo, ang iyong Panginoon ay tinatawag ka niya. Na itong khitab, kung anong gusto niya ipabatid dito ay para sa iyo. Para sa mga kamusliman. Para kay Propeta, direct to Prophet Muhammad, pero indirect na ito ay para sa atin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang ibig sabihin ng sinabi ng Allah sa Quran, tinawag niya ang lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. O kayo na mga mananampalataya, o kayo na mga naniniwala sa Allah, ipinag-utos sa inyo, itinalaga sa inyo, ginawang obligado sa inyo bilang pag-uutos ng inyong Panginoon ang siyam, ang pag-aayuno. Kutiba alaykumus siyam. Sinabi dito ng Allah siyam. Bakit hindi niya sinabi kutiba alaykumus syahru Ramadan? Ito ang unawain natin. Maraming sinabi dyan ng mga pantas, pero dun sa isang ayat, doon niya sinabi ngayon, ang syahru Ramadan. Kutiba alaykumus siyam, ipinagutos namin sa inyo ang pag-aayuno, nang sa gayon kayo ay maging matakutin sa Kanya. Kutiba alalladhina min qablikum, ito ay aming ipinag-utos sa inyo at lalo na noon pa sa inyong yung mga nauna pa sa inyo.
Ibig sabihin, fasting is not new to the Muslims. Dati na ito. Hindi ito pa bago sa atin. Nag-ayuno na po ang lahat ng mga propeta. Si Propeta Musa, alayhi salatu wasalam, nag-ayuno ng 4 na po. Ganon din si Propeta Hesus Kristo, alayhi salatu wasalam, o si Isa ni Maryam. Lahat ng mga ito, sila ay nag-ayuno. At tayo rin, si Propeta Muhammad ay pinag-uutusan na mag-ayuno. Bakit? Dahil nang sa gayon magtaglay kayo ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito papasok yung sinabi mo, bro. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dito papasok. Ayyaman ma'dudat. Fassara al-ulama fi hadhihi al-aya anna shahr Ramadan al-mubarak imma yakunu 29 yawman ila 30 yawma faqat wala yakhruju min hadhihi al-ayyam imma 29 bikamiliha wa imma 30 yawma. Nagkaisa ang mga pantas na sinabi nila dito sa aya na ito. Ang Allah ay nagsabi ayyaman ma'dudat, ito ay mga araw na itinakda sa inyo na limitado, na ito ay tanyag, kilala. Ang sinabi nila dito, itong mga araw na ito, sa buwan ng Ramadan ay 29 at 30 araw. Kung kayo ay nag-ayuno, kapatid, ng 2 araw bago mag-Ramadan, bilang sunna, Allahu Alam, sunna yun. Pero, kung iniisip nyo na nakapasok na yun sa Ramadan at dumating yung Ramadan, nag-ayuno pa rin kayo, naging 33 days o 32 days ang Ramadan ninyo, lumagpas na kayo sa guhit na itinatakda ng Islam. Nakakaintindihan ba ang magkakapatiran? Dahil ang punto rito, sabi ng mga pantas, 29 to 30 days. Kaya nga sinabi natin kanina, summu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Mag-ayuno kayo pag nakita ang buwan ng Ramadan. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na pabago o mag-advance sa Islam sa pamamagitan ng pabago na ginawa ninyo na walang basihan, na hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Ano sinabi ko kanina doon sa amin sa Marawi? Masya Allah, kalugdan ng Allah. Tanggapin siya sa paraiso. Allahumma amin, mga kapatid. Nakita ko ang mag-anak ko, bapa, nakainipun siya sa panyan. Why, may mamasa ko sa kuwan, mga kuwan ka mapita na pusa kami. Bumili na ako ng mga pagkain kasi bukas ay ngayon ay nag-Ramadan na kami, tapos mamaya ay mag-iftar na kami. Ibig sabihin sa araw na yun, nag-ayuno na sila. Nag-advance ng 1 araw o 2 araw pa. Sabi ko, bakit po kayo nag-advance? Ang dito sa Marawi, sa Maynila, buong Pilipinas, Malaysia, Singapore, Saudi Arabia, Libya, lahat, halos karamihan ng country. Wala ngayon, hindi nakita yung buwan. Ibig sabihin, bukas daw po yung Ramadan, hindi ngayong araw, hindi kaapon. Tapos ngayon, nag-fasting kayo ngayon. Matanda kasi yun eh. Alam mo naman minsan yung mga matatanda mayroong sa kanila na dahil nauna na sila sa mundo, ang tingin na nila kung ano yung pinapaniwalaan nila, yun na yun. Sabi niya, ikaw talaga, bata ka. Ayaw mo ba ng first trip? Ngayon. Gusto niya first trip. Sino mahilig mag first trip sa inyo? Ang nakakatawa sa amin sa Marawi, wallahi mga kapatid, minsan may kaibigan akong balik Islam na punta ng Marawi, sabi niya, alam mo, nagtaka ako doon sa lugar ninyo. Sabi ko, bakit? Yung mga coach ninyo doon na nagpapasayro, ikaw, nakatira ka na ng Marawi, Abdulaziz. First trip, halos lahat minsan first trip. Umalis na yung first trip, ang susunod na naman first trip. Hanggang alas 12 ng tanghali, first trip. Saan ba talaga yung first trip dyan? Di ba? Nangyayari yun. Minsan yung strike, yung armak, nahalala ko nung high school pa kami, ganun yun. Sa Iligan, sa trip, sabi niya, first trip. Sunod naman, puro mo na second trip. Ganon sila ka-advance ang mga Maranao, masya Allah. Ganyan sila ka-ano. Gusto nila lagi may first trip. Pero,
Tama mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran, fastabiqu bil khairat. Makipag-unahan kayo sa paggawa ng kabutihan. So ngayon mga kapatid, dito natin ito bibigyan ng diin. Ang buwan na ipinagpala sa buwan ng Ramadan. Wallahi mapalad tayo. Ya Allah, sana maabot namin ang buwan ng Ramadan. Sana aming Panginoong Allah na umabot pa kami sa buwan na ito na ipinagpala at tanggapin ang aming mga mabubuting gawain. Allahumma amin. Gawin tayong tunay na dalisay sa ating mga gawain, tanggapin ang ating mga gawain at papasukin sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Minsan may nagtanong sa akin, sabi niya, Ustad, nabubuhay ako rito sa mundo, parang may kulang. Matalinghaga ang buhay ng kapatid natin. May kulang. Sabi ko, bakit? Meron ka bang makikita na kumpleto? Napatingin siya sa akin ng ganun. Oh, kumpleto. Oh, paragay ko, mahirap tayo makakita ng kumpleto. O yun. Yun ang kasagutan sa sinasabi mo. Na parang may kulang. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam, ang buhay natin, walang kumpleto. Wallahi. Makukumpleto lamang ito. Magiging kumpleto sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa kung ano ang itinalaga ng Allah sa'yo. Kasi pag hindi ka makumpleto o makontento, laging may kulang talaga. Halimbawa, binigyan ka ng Allah na 5 ang anak mo. Sabi mo, kulang pa to. Dapat dagdagan. Binigyan ka niya ng 1 asawa. Sabi mo, kulang pa ito. Dapat 2 kasi sa Islam hanggang 4 daw. Duwaya, ganyan. Binigyan ka niya ng kotse. 2, 1. Sama na maging 3. Sweldo mo ngayon, 5,000. Sabihin mo, Ismail, sana madagdagan ng 6 or 7. Wallahi, madagdagan pa yan ng 6, 7. Gawin pa natin 10,000. Pag nakarating na sa 10,000, sasabihin mo pa, sana madagdagan na naman ito ng mga 2,000 para maging 12,000. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Ang tao ay hindi makukontento. Ang tao ay laging may kulang. Alam niya ng Allah na tayo ay laging nagkukulang sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya, sa ating mga gawain. Kaya bagat ang sagot natin sa mga tao na sinasabing may kulang, minsan hinahanap nila paano ba tanggapin tayo sa paraiso. May isang kapatid na hindi ko makalimutan, sabi niya, Ustad, ano ba talaga para makapasok tayo sa paraiso? Sagutin niyo yun. Ano nga ba para tanggapin sa paraiso? Ha? Sambahin natin siya. Ati Allah wa ati Rasul. Sambahin natin niya. Ati Allah wa ati Rasul. Sambahin natin yung lahat. Sundin natin yung unang mga sinunod. Very good. Mga kapatid, dito tayo magtatapos mga kapatid sa pananampalataya. Gawin natin ang buhay natin dito sa mundo kung paano natin ito makukumpleto sa pamamagitan ng pagsagawa ng pagsamba sa Kanya, na alamin natin na ang lahat ng buhay dito sa mundo ay pagsamba. Pagsamba. Ang pakikitungo mo sa kapwa na mabuti pagsamba. Pakikitungo mo sa mga asawa mo, mga anak mo, pamilya mo, pagsamba. Gusto mo ng paraiso, kapatid? May 3 o marami pang mga hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na malapit na ikaw ay para tanggapin sa paraiso. Una, ma huwal afdalul a'mal. Ma huwa khairul a'mal indallah. So ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma huwa afdalul a'mal indallah. Tinanong si propeta, sugo ng Allah, anong pinakamabuting mga gawain para sa Allah? Sinabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, al-waqtu ala waqtiha. Kapatid, isa sa pinakamabuti sa Islam na mabubuti ay ang pagdarasal sa itinakdang oras. Dahil ang pagsagawa ng mga ritual sa Islam, may itinakdang oras at may itinakdang lugar. Di ba? At may itinakdang panahon. Ang pag-hajj, bakit hindi tayo pwede mag-hajj doon sa Marawi?
Ha? Hindi. Sa Makkah, hindi ba? Ang pag-pray ng Fajr, bakit hindi pwede alas 7? Ha? Yung laging nagpupuyat gusto niya alas 7, alas 6. Kasi merong itinakda. Inna salata kanat alal mu'minina kitabang mawquta. Katotohanan ng mga sala, pagdarasal ay may mga oras na itinakda ito para sa kanya. Ibig sabihin ng Islam, pagsunod, pagtalima, kung paano ito isinagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, birrul walidain. Gusto mo tanggapin ng Allah sa paraiso, kapatid? Pakitunguhan, mabuti, mahalin, respetuhin ang serbisyo sa magulang. Nagtataka ako sa mga ibang mga tao. Napakabuti nila sa pagsamba sa Allah, sa pagsagawa ng pagsamba sa Allah. Pero nakakalimutan nila ang mga ibang aspeto na ito'y importante at kalugod-lugod sa Allah. Ang alin? Ang pakikitungo sa magulang. Nakaramihan sa atin, ito'y ating nababaliwala. Maraming mga tao, subhanallah, ang pagsamba sa Allah, hindi mo mapantayan. Pero salbahe sa kanyang kapwa. Pero mapanlibak sa kanyang kapwa. Pero nagpaplano siya ng masama sa kanyang kapwa. Ang Islam, ang sabi ng Allah sa Quran, udkhulu fi silmi kafa. Sumunod o pumasok sa Islam ng kumpleto. Katulad ng 5 haligi ng Islam. May mga tao na nagdarasal every Friday lang. O di kaya nagdarasal sa 5 beses sa isang araw, walang Fajr. Mga kapatid, gusto mo kalugdan ng Allah para makumpleto, kumpletuhin ng anuman ang kanyang ipinag-uutos. Kung minsan ikay nagkukulang, mag-istighfar, magtauba sa Allah, pero paglabanan ito para lalo natin ito makumpleto ang pagsagawa ng kabutihan. So alhamdulillah mga kapatid, ito ang pinakamabuti sa isang Muslim. Ang araw at gabi na siya ay namumuhay dito sa mundo ay lagi niyang ialay ang kanyang buhay para sa Allah. Ang paggawa mo ng kabutihan, pag ikaw ay natutulog, pag ikaw kumakain, nakikisalamuha sa tao, ang pakikipag-usap mo, ang pagsagawa ng lahat ng ritual ng iyong mga katawan, ay ito ay para sa Allah, kung lalong-lalo na kung ito ay kalugod-lugod sa Kanya, ayon sa turo ng mahal nating Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bilang panghuli mga kapatid, tignan nyo ang aya na ito. Katotohanan, ang aking mga pagpapaterapa, pagdarasal, inna salati wa nuzuki. Ang nuzuk, ito yung aking pag-aalay. Pag-aalay sa pagsasakripisyo sa lahat ng mabuti na ginawa mo sa buhay mo. Lalo na yung pagsasakripisyo natin pag tayo ay nag-hajj, nag-aalay ng hayop na kinakatay natin, lalo na sa mga hujaj, para ito sa Allah. Pagsakripisyo sa mga bagay na gusto natin pero ipinagbabawal ng Allah, isacrifice mo yun para sa Allah dahil yun ang Islam. Inna salati wa nuzuki wa mahyaya, ang aking buhay. Ang buhay natin para sa Allah mga kapatid. Huwag mong sabihin na ang buhay ko ay para sa akong gigugma. Allahu Akbar. Delikado yan pag sinabi mo yan. Na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Nang dahil sa'yo ako ay nabubuhay. Astaghfirullah wa atubu ilay. Wallahi mga kapatid, nabubuhay ka dahil sa habag at kagustuhan ng Allah. Ialay mo ang buhay mo para sa Kanya. Minsan may mga tao na hindi nila napapansin, pag nawala ang anak ko, ang asawa ko, paano na kami? Paano na sila makakakain? Paano sila mabubuhay? Nakalimutan niya na ang Allah ang nagpapakain at bumubuhay sa kanyang mga alipin. Ano ka? Ikaw ba, Panginoon? Para mamamatay sila dahil namatay ka rin? Wala mga kapatid. Ano man ang mangyari sa mundo, tuloy-tuloy pa rin ang anong itinakda ng Allah at anong mangyayari. Walang mawawala sa Islam. Ang Islam tuloy-tuloyan hanggang sa magunawang mundo. Ang may mawawala ay malaking kawalan ay sa mga Muslim na hindi nila isinabuhay ang buhay sa Islam. At naging pabaya sila. So ito ang punto rito mga kapatid. Ang buhay natin, ang ating kamatayan, para lahat sa Allah. Mamamatay ako para sa Allah. Kaya pinakamaganda sa Muslim, ya Allah, sana ang buhay ko, ang oras, lahat ito para sa inyo.
So mga kapatid, dahil ito ay panghuli ng ating pagtitipon sa buwan ng Shawwal na ito at inaasam ko na inshallah pagkatapos ng Ramadan uli or bago mag-Hajj, pagkikita-kita, magtipon-tipon uli tayo. Antayin lang natin kung ano ang ibibigay ng advice ng Sulay Islamic Center. Ano man ang ating napagsama-samahan dito mga kapatid na hindi nyo nagustuhan, kami ng inyong mga kapatid, si Ismail Okmer at yung kapatid natin na si Yusuf Abina, na sa aming mga pagbabahagi sa inyo mga kapatid sa Islam, pagpasensyahan nyo na, hindi tayo nakakakompleto, ikumpleto natin ito sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ano ang kagustuhan ng ating Panginoon. Patawarin tayo ng Allah, tanggapin sa kanyang paraiso. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.